Pero guys, pakinggan natin at ipamuhay. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesu Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, BAGAMAT maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesu Kristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Roma Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 11. Guys, kung nagustuhan po ang videos na to, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Pa-like share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bell. Maraming salamat po.